Muling nasangkot sa kontrobersya si dating Senador Antonio Trillanes, DE matapos siyang diumano isupalpalin ang dalawang dambuhalang kumpanya, ang DE at ang issue ay nag-ugat sa mga aligasyong inilabas ni Trillanes na tila hindi nagustuhan ng nasabing mga korporasyon. Ayon sa mga nakasaksi, naging palpak ang tila inihandang script ni Trillanes nang harapin siya ng mga representante ng DE at ang insidenteng ito ay mabilis na ikinukumpara sa nakaraang mga pahayag ni Trillanes na tila kulang sa basehan, kaya naman binansagan siyang nag-aala, madriaga na naman. Marami ang bumatiko sa dating senador at nagsabing oras na para tumigil siya sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta pa rin si Trillanes na naniniwalang may katotohanan ang kanyang mga aligasyon at ito ay panggigipit lamang ng malalaking korporasyon. Kasi sabihin na naman lang, hindi totoo yan. Pero tignan nyo yung records, yung transcripts, wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam nyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung korupsyon. So yung korupsyon nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin aprubahan on second reading. Pag binalik yan sa amin on third reading, hindi ka na pwedeng mag-question. So, paano kami mag-question sa ganong sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select yung, paano po pinili yung select committee na yon, yung membro na 4 na binabanggit nyo? Siyempre, ima-manifest yan sa floor. Siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? So, yun ang nangyayari. So wala po kayo sa deliberasyon doon sa sinasabi nagkaroon ng mga insertions? Hindi, wala. Okay, buti na tanong mo yan. Hindi po ako miyembro ng small committee at hindi rin ako miyembro ng BICAM. Though isa ako sa 56 na vice chairman ng Committee on Appropriations. Yan ang pinakamalaking committee, 143 members yan eh. Kung noon man or ngayon, looking back, meron bang red flag kayo nakita nung may deliberation doon sa budget? Hindi, yun na nga, di ba? Sabi ko nga, noong 19th Congress, ang pang-4 na balik ko na yan doon sa Kongreso, noon lang nagkakaroon talaga ng bentahan ng proyekto. Kaya yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na executive branch ang nagpapatupad. Wala, para dito kay Martin Romualdez, garabyado ka dito. Hindi mo kaya to eh. Hindi mo kaya magpa-interview ng ganito kagaya ng ginagawa nitong si Toby Chanko. Pupunta sa studio ng GMA News, magpapa-interview. Hindi mo kaya to, Brad? Hindi, wala ka na dito. Yari ka dito. Kumbaga, ika nga talo ka dito sa mga argumento na to. Ngayon, pagkakaya mo nang magpa-interview kagaya ng ginagawa ni Kong Toby na to, yan, makakapalag ka na dyan. Pero bago naman dumating doon sa executive branch basta't na ibenta yung proyekto, babayaran na kagad yun. So hindi pa siya umaabot, hindi pa nga siya nabibid. Basta't pumasok ka doon sa libro na tinatawag doon sa HGAB o sa GAA, babayaran na yon. At hindi, though ako una nagsabi na ang nagbebenta noon is si Saldico, yan naman ay pinatunayan ni Engineer Alcantara at yun din ang sinabi ni Yusek Bernardo, no? So hindi lang ako nag-iisang nagsabi niyan. Ang tanong, magagawa ba yun ni Saldico nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez, diba? Iyon ang problema. Sa ayaw at sa gusto nitong si Martin Romualdez, babalik at babalik tayo doon sa argumento na hindi kayang gawin lahat yan ni Zaldico kung hindi pinahintulutan ni Martin Romualdez. Tapos ang Dahil sa usapan. isang panayam, sinabi naman ni Zaldico na araw-araw sila nag-uusap ni former Speaker Martin Romualdez. Bago po ito maisiwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyong bentahan? Yes. Open secret naman yan. Siyempre, wala lang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na yan. No? So, hindi totoo yung sinasabi niya na yung corruption ay pinapasa niya doon sa executive branch. Kasi hindi pa nga umaabot yung budget
doon sa executive branch ay nagkakaroon na ng bentahan ng proyekto. Yari ka talaga dito, Martin Romualdez. Tostado ka dito. Ngayon, para sagutin mo yan, magpa-interview ka rin sa GMA News. Di pwede yung, ang tawag dito, yung pa-video-video mo, kagaya nitong si Zaldico. Hindi pwede. Si Zaldico, amo ka niya, kahit anong sabihin mo, kayong dalawa ni Marcos Jr., tauhan nyo si Martin Romualdez. Ngayon, kung ano man nasasabihin ni Martin Romualdez, tauhan nyo si Zaldico. Kung ano man nasasabihin ni Zaldico, mas madaling paniwalaan nyo na pinag-utusan nyo siya kaysa sasabihin nyo na wala kayong kinalaman. Nakuha nyo ba mga kababayan? Mas madaling paniwalaan na nitong si Zaldico, pagka sinabi niya na pinag-utusan lang siya, kumpara doon sa sasabihin ni Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez na wala silang kinalaman. Mahirap pong paniwalaan yun mga kababayan. Ikaw nag-i-implement ng project, ikaw nag-check sa mga project kung tama pagkagawa, executive ka, DPWH, COA, nasa iyo lahat yun. Tapos sasabihin mo, bigla nagkaroon ng ghost project. Pananagutan mo yun. Ikaw ang pumirma ng budget. O Martin Romualdez, tauhan mo si Zaldico. Doon pa lang, tapos na ho ang usapan. Pero para sabihin, Zaldico tapos Chis Escudero, malaking kabalbalan yan. Kanino ba nagre-report si Zaldico? Kay Martin Romualdez. Sa ayon sa gusto ni Tamba, babalik at babalik tayo sa kanya. Tingin niyo po mas marami pang madadamay o masisiwalat ng mga members of Congress dito? Depende yan. Kasi ang nasa sentro talaga niyan, ever since before, I've been consistent na ang nasa sentro talaga niyan is si Zaldico, di ba? Kasi kahit doon sa kanya ng mga statements, hindi naman niya tinatanggi, di ba? Sinasabi lang niya na alam yun ni former Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya doon sa kanyang mga statements. Nababanggit niyo po si former Congressman Zaldico. Ano pong reaksyon niyo sa kanyang pagkaka-aresto? Makakatulong ba ito sa investigasyon ng gobyerno? Yes, of course. Of course. Makakatulong yan. At ako'y natutuwa na yung aking munting suggestion na magpadala ng high-level team, mukhang kahapon yata nagpadala na ng high-level team yung ating pamalaan para siguraduhin mapabalik si Zaldico. Para mabura na rin yung mga chismis-chismis na sinasabi na ayaw pabalikin si Zaldico. Maganda yung ginawa nilang aksyon na nagpadala sila ng high-level team doon para patunayan na sila mismo gusto nilang pabalikin si Zaldico. Yan. Samantalay na Wala namang problema doon sa gusto nilang pagpapabalik kay dito kay Zaldico. Pero hindi ibig sabihin nun na absuelto na sila dito sa problema na to. Ano ho yan kumbaga panibagong diversion na naman ng mga ano yan, ng mga bangag yan di ba? Pinapauwi namin itong si Zaldico kaya ika nga ano kami dyan, absuelto kami dyan sa problema na yan. Napakalaki yung kasinungalingan yan mga kababayan. Ginagamit lang mahiya naman kayo. Parang ganun lang ho yun. Mahiya naman kayo statement ni Marcos Jr. Uwi ka na Zaldico. Parang ganun lang. Mahiya naman kayo. Walang nakulong. Uwi naman kayo Zaldico. Pero alam naman niya na siya talaga ang ingunguso nitong si Zaldico. Hindi ko alam. Baka iba na script nitong si Zaldico. Baka nabayaran na siya o kung ano pa man. Pero kahit na anong mangyari dyan, ayon sa gusto ni Martin Romualdez, may sabit siya dyan. Mamaya magpapalabas tayo ng mga larawan na kung saan sinasabi ni Martin Romualdez hindi siya nagpupunta doon sa Baykam. Mamaya papakitaan ko kayo na nagpupunta siya sa Baykam. po namin, kuha ka po kami ng update sa nasunog na landfill sa Navotas. Ano pong sunod na action? Kasi naidugtong na meron ng kalsada papasok doon sa landfill mismo. So dapat mapabilis na yung pag-apula doon sa sunog. Yes, tama kayo. Mas mapapabilis na ngayon dahil hindi lang by sea pwede na magdala ng mga panambak by land. At marami na rin nagdala ng panambak doon. May mga nagpadala na ng apog dahil yun daw ang pinaka-effective yung line, no? So mas mapapadali na ngayon yung pag-apula doon. Hindi katulad nung dati na by sea lang. Talagang minadali yung kalsada kasi isla yun Kung napunta ka doon, Rafi, isla yun Dati walang paraan pumunta doon kung hindi by barges, no? So ngayon, mas mapapadali yan magpadala ng panambak, mas mapapadali magpadala ng heavy equipment. At kami nagpapasalamat sa lahat ng national government agencies. Baka may makalimutan lang ako, Air Force, DNR, DPWH, ibang mga LGUs, yung City of Manila, nagpadala sila ng thermal drone para alam natin kung saan yung nahihiraman kami. Closure plan talaga yan. At sila yung lahat ng mga stakeholders. Yung hindi mangyayari ito because dito kasi laking problema nito.
Forward ko na ho ano naman ho yung landfill na yan, kumbaga, kung naapula na, dinapula na. Importante ho dito yung mga punto de vista niya, kaugnay doon sa mga kabalbalan itong si Martin Romualdez, doon sa pinakauli niyang statement. The operations at meron kaming group chat dyan na minomonitor po talaga ng lahat ng mga stakeholders yung pag-apula ng apoy dito. Kasi laking problema nito, sakit ng ulo nga sa amin yan. No? Alam mo, kung hindi lang iniwanan to, inabandon at ginawa yung closure plan, hindi mangyayari to because this landfill has been operating for 20 years at never nagkaroon ng sunog na ganyan. Kung kailan pa sinara at hindi inoperate, tsaka pa nagkaroon ng sunog dahil nga iniwanan lang basta-basta at hindi sinunod yung closure plan na dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras. Ayun ho mga kababayan, maliwanag ho na talagang hindi ko pwedeng sabihin netong si Martin Romualdez na wala siya dyan, na yung damay dyan. Kayong tatlo lang yan, Saltico, Chis Escudero, at itong si, ano pangalan to, itong si Marcos Jr., hindi ho pwedeng mangyari yan. Napakalaking kasinungalingan. Lipat ho tayo yan. Dito ho tayo kay Trililing ho tayo. Pakinggan ho natin ang bulahan nilang dalawa nitong si Saba. Game! Sa subpoena na inisyu sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ito na ho mga kababayan ha. Umpisa na ho natin ang kabalbalan nitong si Trililing. Dito sa video na to, papasinungalingan ho natin lahat ng kabalbalan ng mama na yan. At kayo po ay magbibigay ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Ito naman si Leila de Lima, parang hindi pa niya nakita yung affidavit nito si Trililing. Pambihira ka talaga. Ano po bang i-produce ninyo? Nandiyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sani Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before the start of the hearing. With that, we know the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit niyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala niyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit sa committee secretary, Your Honor. We know as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo bang basahin ang affidavit niyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor. Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sani Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. Salamat po. Ako po si Antonio Sani Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF May sapat na gula. Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataforma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019.
Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, marami mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes. Tsagain nyo lang ho. Mamaya-maya ho. Ano pa yan, kumbaga, i-establish pa niya na talagang totoo yung mga dokumentong hawak niya, okay? Tsagain nyo lang ho tong si Trililing. Alam ko, hindi nyo humasig mo yung pagbumuka ng sinungaling na yan. Eh, maging tayo rin naman ho dito sa PHFD. Pero kailangan ho nating ipakita na talagang nuknukan ng kasinungalingan yung mga testimonya na yan itong si Trililing. Na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts. April ho yan ha, April 2016 ho yan. Yan ho yung mga panahon na nag-apply siya ng Vice President kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at rineject niya ang ano na yan, yung Trililing na yan ha. Na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang... Saka pansin niyo ho ba yung naratibo? Dahil wala silang nakita doon sa SALN ni VP Sara, nagpunta ho sila ng AMLA. Nagpunta sila ng AMLA. Kung ano-anong labas-masok na pera yung kanilang mga pinagkukumpute doon at tinotal at sinabi na suspicious yan kasi malaki. Pagkatapos na-establish na marami silang business, maraming pinagkakakitaan ito si Manasseh Carpio at itong si VP Sara Duterte, sasabihin, suspicious. Palakpakan mo tayo mga kababayan. Labo nun eh. Nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts Nako. kung saan bilyong-bilyong piso Yeah. ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Kaya unang pinakita yung sa AMLA, yung dumaloy na pera. Palakpakan. Talagang scriptwriter ho talaga to. Magaling ho. Na-execute ho nila yung kanilang kanilang mga kasinungalingan kahapon dyan sa Injustice Committee. Pero dahil nga kasinungalingan yan, marami hong butas yan, ika nga. Tuloy natin. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento. Okay, skip na ho tayo Papakita na ho nitong si Trililing yung mga kopya ng mga dokumento. Gusto nyo pa ho pakinggan itong opening salvo nitong sintu-sintu na to. Doon na tayo sa mga dokumento. Wala akong kwenta yung mga sinasabi niya na yan. Doon tayo sa mga dokumento. Tignan ho natin kung talagang mayroong bitaw yung mga dokumento na yan. Gang. 11, nakatanggap si Sara Duterte Yan. ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Nako, paano naging drug lord itong si Sammy Uy, anak ng Petrang Garapata? Bakit biglang naging drug lord si Sammy? Kawawang Sammy Uy. Gusto niyo pa makita credential nitong si Sammy Uy?
Papakita ko sa inyo mamaya. Drug lord. Noong 25 October 2011, Madami-dami ho talaga ang problema kakaharapin itong trililing na to sa totoo. nakatanggap muli si Sara Ayan. Duterte ng kaparehas na amount na Ayan. 7,440,846.07. Ano yan kasi napakadumi ho ng administrasyon. Napakarami ho nilang kapintasan, di ba? Pagdating sa flood control, mali-malitang pera. Kaya hindi lang dapat sila ang maging madumi. Kailangan gumawa sila ng invento. Yung kasing sa kanila, totoo di ba? Maraming testigo. Ito ang katangi-tanging testigo. Meron ho silang trililing. Yung ating testigo, resibo, yung mga magigiting na 18 Marine, yung Brave 18. At itong si Master Sergeant Torley Cotesa at itong si Saldico ang nagsabi na bilyon-bilyon ang ika nga na ibigay na pera dito sa mga magnanakaw na to na nasa Malacanang at House of Representatives. Di ba? Yun ang sinabi niya. Napakaraming testigo, napakaraming eyewitness, napakaraming larawan. Ito meron nung Excel sheet itong si Trililing. Palakpakan. Mula sa drug lord na si Sammy Uy. Naku po, naging drug lord si Sammy. Kawawa Sammy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.0. Yan na ho yung pinapakita ko sa inyo Ang nakalagay ho kasi dito sa dito sa larawan na to. Kaya marami hong tumaas ang kilay ng mga baklita sa social media. Sa mga testimonya na yan, itong si Trililing, yan ang tinutukoy niyang amount na yan, yung 7,400,846.08 na isinend dito kay Vice President Sara Duterte at dito yung mga bank accounts. Ba't di mo po pinakita? Linubos-lubos mo na sana walang yaka. Yung problema ho dito mga kababayan, ang nakalagay ho dito, noon daw October 25, 2011. Yan o. Kasi sabi nga, falsus in uno, falsus in omnibus. Prinsipyo yan ng mga abogado Sinungaling ito, hindi lang naman kasi dito puro kasi sinungaling kasi itong si Trililing. Ito. Nakita nyo mga kababayan, may pinadalhan daw noong October 25, 2011 at noong April 24, 2012. Ng nagkakahalagang magkaparehong amount na 7,440,846.07 pesos. Yan ang sinasabi niya kay Sara Zimmerman Duterte. Ayan, maliwanag ho dito. 2011 saka 2012. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, base ho doon sa pagka tinanong nyo kay Google, nabuksan ho ang SM Lanang na yan, BDO Lanang, okay? SM Lanang kasi yung BDO lagi nasa loob ng SM yan. Nasa loob ng SM yan. Nabuksan ho yung SM nung pa lang noong September 28, 2012. Kahit ho itong na to, kahit itong pinaka-latest na to, itong pinaka-latest na 2012, April 2012, hindi pa rin ho bukas ang SM Lanang dyan sa mga panahon na yan. Yung BDO Lanang, hindi pa ho, bukas dyan sa mga panahon na yan. April pa lang ho yan magbubukas pa lang ho yung SM Lanang sa September pa ho. Nag-time travel ho itong Trililing na to. Nag-time traveler ho ito, nakikita ho niya ang hinaharap. Baka nakabatak na rin itong mama na to. Nakalatawa. Habang sinusulat mo ba yan mga na Trililing, sumisinghot ka rin. Kanya ka, mukhang ka talaga ng sinungaling. Tapos pagdating dito kay Sammy Uy, ayan o mga kababayan, si Sammy Uy, ito. Ngayon, binibida nila, yan, malapit sa mga Duterte yan. Teka lang, bakit ka meeting nitong si... bakit ka meeting nitong si Martin Romualdez, si Sammy Uy dito sa picture na to? Bakit nandyan na naman si Boy, nandyan na naman siya, kaparehong damit, magkakaparehong damit, courtesy call to. Sino nagdala kay Sammy Uy dyan kay BP Sara?
magkaparehong damit ha, pareho ang damit nilang dalawa ni ano dito, nitong si Tubbs. Ayan o, itong butones, itong kulay, tsaka yung hairdo. Na napaka weirdo. O tapos dito, pagdating dito, hindi ito AI, ito yung damit, o butones, yung hairdo. O, kamiting naman si Kong Pulong Duterte. Nagkakalokohan ho tayo dito mga kababayan. Sino ba talaga ang malapit kay Sammy Uy? Etong Duterte o itong si Martin Romualdez? Naku, may problema ho tayo dyan mga kababayan. Ngayon, ang tanong dito, kung sinasabi nitong si Trilling na di umano nagpasok ng pera itong si Sammy Uy sa bank account si BP Sara na kung saan hindi pa bukas ang video nung mga panahon na yon, yung SM Lanang, eto ho kayang si Martin Romualdez. Magkano ho kayang pumasok sa bank account siya na nanggaling dito kay Sammy Uy? Tanong lang naman yun. Di ba? Oh. 07. Huli mo, Brad. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po, meron lang pong... Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay Drug lord. Aray mo. 22,300,000. Sammy Uy, yung tinatawag kang drug lord dito. Di ka makakana dito, Sammy Uy. Nasaan ba si Sammy Uy ngayon? 22,000. Tago muna, Sammy Uy, ha? Tago muna. Tago muna. Pagka ano... kasi lahat ng mababanggit dito sigurado pahihirapan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Anak ng toko. Ang laking perwisyo sa bansa nitong ano na to. Bakit pa nagkaroon ng trilya sa bagay, no? Yan talaga, demokrasya yan. Ika nga, kahit na puro kabalbal na sinasabi, puro kasinungalingan na linalabas, dahil nga demokrasya tayo, at wine-weaponize ng mga kalaban ng mga Duterte, yung House of Representatives, pantakin yung dami natin problema. Pinag-uusapan natin yung mga kasinungalingan nitong nitong trililing na to. 538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash na sa screen. We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy nung 22 October 2012 nung Ano rin, sa BDO din. Aba, ayos Anak ng toko, hindi pa bukas nga BDO dyan. 04 April 2013, muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Ang tanong ho ba dito, tayo ho ba dito sa PH Update na babahala? Diyan sa mga dokumento na yan. Ang mabilis na sagot, chill lang ho tayo. Wala ho tayong pakialam dyan. Wala hong naniniwala ang mga, yung base nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si VP Sara Duterte. Base yung base na yon, yung mga hindi binabayaran, natatanggap yan, base yan kahit na anong gawin mo, talagang taga-suporta yan. Kasi yung mga yung mga taga-kabilang parlor, yung mga Italianista ensaymada, kaya lang may base yan kasi may binabayaran. Okay? May binabayaran ho yung mga yan. Yung mga vlogger nila, bayad ho lahat ng mga yan. At tayo ho dito, nising kumbingi, wala pa ho tayo natanggap sa mga Duterte. Yun ang ating sigurado dito mga kababayan. Yun ang taas na kukuha masasabi sa inyo, nising kong duling, wala pa ho tayo natanggap sa mga Duterte. Pero yung ating pagsuporta sa kanila, anak ng toko, hanggang yan, hanggang dulo yan. Kasi pagka naniwala kayo sa naratibo na yan, anak ng toko, malaki ho problema natin dito sa bansa na to. Alam ho kasi nito mga individual na to na tanging Duterte lamang ang makakapagpakulong at makapaglalagay sa tamang direksyon dito sa bansa na to. Maliban sa mga Duterte, wala ho tayong nakikitang ibang apelido
ang makakagawa sa nagawa nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ang usapan. Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay